Okay guys, nandito na ako. Dumating na ako ng Cancun na mag-isa. Naiwan yung aking anak sa airport. So ngayon, kakalabas ko lang ng airport ng Cancun. Sumasakay na ako sa sundo. So, ito ngayon ako ay papunta ng hotel. Pero nag-iisa lang ako. Supposed to be 5 kaming darating. Hindi sila nakasakay ng airplane. Kaya naiwan sila, so inaayos pa yung flight nila na makasunod sila sa akin bukas. Kasi ang time ngayon is 9 a.m. dito sa Cancun. So sa atin is sa Canada is 10 a.m. So nandito ako ngayon sa Cancun. Papunta ako ng hotel at naiwan yung aking anak sa airport. So, ngayon, ikukwento ko sa inyo kung bakit naiwan yung anak ko sa airport para maging lesson din ito ng mga nagta-travel kagaya namin na tiwalang tiwala sa mga yung nasa boarding cashier ba? Sa boarding, magtiwala ka kaagad sa mga sinasabi. Kaya ganito ang nangyari sa amin guys. Kung bakit naiwan yung anak ko sa airport sa Toronto, Canada. Ganito guys, kasi baka maraming magsasabi, paano umalis ako na naiwan yung anak ko sa airport? Guys, nagpumupunta kami ng Cancun, last year nandito rin kami. So, ito yung birthday gift sana sa anak ko dahil nga birthday niya at birthday ko. Bumalik kami dito yung grupo sa Cancun. So, bali 5 kaming pupunta ng Cancun. So, galing ng Ottawa, ang travel namin is to Toronto. Ngayon, nung nag-boarding pass na kami, boarding na kami, siyempre, alam nyo man ang dapat natin gagawin, i-check in yung luggage o aayusin yung boarding pass. So, bago kami aalis, itinanong ko yung nasa counter at saan namin pipick upin yung luggage. Lahat kami nakikinig. So, ang sagot naman sa amin, doon na sa Cancun. So, lahat kami nakikinig. So, dahil ako'y nagtiwala sa kanya, kung bagas trust ka sa kanya dahil doon siya nagtatrabaho sa Air Canada. Guys, ang usapan dito tungkol sa Air Canada. Para malalaman nyo, huwag kayo magtiwala sa mga tao sa Air Canada na nagtatrabaho sa front desk or doon na magbo-boarding kayo. Dahil yung mga sinasabi nila ay walang katotohanan. Napahama kami dahil sa isang salita. Ang sabi niya, tinanong ko siya, saan namin kukunin yung bagahe? Pipick upin ba sa Toronto or nasa Cancun na? Ang sabi niya sa amin, nasa Cancun na pipick upin. So naniwala kaming 5 at kami naman, I know, mayroon kami ring kasalanan kasi hindi namin tiningnan yung sticker sa likod ng boarding pass namin. So ito yung nangyari dahil sinabi niya na ang check-in luggage namin ay nasa Cancun na kukunin, maaga kaming dumating sa Toronto. Dumating kami ng Toronto, it's like 10:30 or almost 11. So, ang haba ng time namin guys, nag-ikot-ikot kami doon sa Toronto, airport ng Toronto, kasi wala kaming luggage dahil ang sabi, kukunin na namin sa Cancun. Ang haba talaga ng oras namin, natulog pa kami doon, tapos pagising ko, yun pang may something wrong pa kasi nga, mayroon pang problema marami dahil nasa Facebook ko na hack. Pero hindi yun ang main na gusto kong malaman nyo. Ngayon, may message akong natatanggap sa Air Canada. Sa email, sabi niya, ako daw, ang pangalan ko, sinabi na, nag-change set ako. So, maya-maya, may message na naman akong natanggap na, change set daw ang anak ko. So, bali 2 kami lang ang nag-change. Yun ang message na natanggap ko. Yung 3 is remain. Yung si Ate Mary Jane at si Lynn at saka yung si Jillian, yung kaibigan nga ng anak ko. Kaya pinagkatiwala rin siya ng nanay niya. So ngayon, pumunta ako kasi malapit na kaming magbo-boarding. Biro nyo guys, dumating kami ng Toronto 10 p.m. Ang alis namin ulit Toronto to Cancun is 6 a.m. pa. 6:30 a.m. So marami talaga kaming time. So ngayon is 5 o'clock.
magbo-boarding na. So, kaya sa Toronto naman, pag wala pang magbo-boarding, syempre ang counter nila doon na para papasok na sa plane, wala pang tao. So, ngayon, nung may tao na doon, lumapit ako. Ako ang unang lumapit doon kasi doon lang kami nakaupo malapit dahil doon na kami umupo malapit doon sa gate kung saan kami na sinabi sa boarding pass namin na kung saan na gate. Malapit lang kami doon nakaupo. So, lumapit ako ngayon. Sinabi ko sa kanya na anong nangyari, bakit nag-change yung seat ko at saka yung anak ko. Sabi niya, in-explain nga niya na kasi marami daw ng pasahero na may mga bata. So, it's okay lang ba daw? Sabi ko, it's okay lang sa akin. Okay lang naman na i-change. Pero gusto ko yung anak ko at saka yung kaibigan niya, magkalapit kasi pareho sila na minor din. Gusto kong magkalapit. So, kinuha ko ngayon yung boarding pass ni Jillian, yung kaibigan nga ng anak ko. Kinuha ko din nila dahil gusto kong magkatabi sila. So, yun sabi ng mama, okay, I take a look. So, ginawaan niya ng paraan para maayos yung ticket ng boarding pass ng dalawa na magkasama sa plane magkatabi. So ngayon, nung bumalik ako, dinala ko na doon yung grupo, sabi ko okay na. Yung kaming tatlo magkahiwalay-hiwalay kung saan yung isa kasi para bang nilagay kami doon, nilagay dito kasi nga priority nila yung mga bata na magkakatabi. So we understand that. Pero yung hiniling ko lang na magkatabi yung dalawa, no problem daw. Ginawaan niya ng paraan. So ngayon, nung bumalik ako doon, sabi ko sa kanila, okay na. Tapos napansin ko, sabi ko kay Jillian, asaan yung old na na boarding pass? Sabi niya, ibinigay ko sa iyo. Sabi ko, ay nako, nakalimutan ko doon sa counter. Bumalik ako ngayon sa counter. Sabi ko sa mama, yung old na boarding pass kailangan ko kasi nandoon yung luggage namin. O ngayon, hindi na makita kasi nakita ko ginupit niya na pinangtapo na niya. Sabi niya, ay wala na, it's okay. Sabi niya, I gonna print for the new one for you. Yun ang sabi niya. Sabi ko, okay. Sabi ko, makikita mo ba? Sabi niya, yeah, makikita daw niya sa computer. Nung tiningnan na niya sa computer, sabi niya, asan yung luggage niyo? Sabi ko, nasakan ko na daw kukunin. Sabi niya, no, you need to pick up your luggage here. Sabi ko, ayun ang sabi na sa ko na sabi niya, did you read your sticker in the back of your boarding pass? Sabi ko, no. Sabi niya, mayroon dito nakasulat na Toronto lang. Sabi ko, hala, sinabi naman doon ang naggawa ng boarding pass namin na sa ko na, kaya wala na kaming time na binasa yan. So, wala nang time guys kasi aalis na yung plane. So ngayon sabi ko, okay. So tumawag ako, ang sabi niya, you have two option. Aalis kayo na walang bagahe or i-cancel nyo yung flight nyo. Sabi ko, pag wala kaming bagahe, anong gawin namin sa Cancun? Wala kaming mga damit. 1 week ba naman kami dito na walang gamit? Lahat na gamit doon sa check-in. So sabi niya, so it's your choice. Iyon lang talaga ang choice. Kasi yung domestic at international, malayo naman. Hindi naman namin kayang kunin doon in 30 minutes. Kaya nag-choice ako, tumawag ako ng ticketing area. Isinabi ko yung nangyari na kailangan namin pala pipick upin yung luggage. So, ang sagot naman ng ticketing sa akin, bakit kailangan yung pipick upin? Supposed to be, pick upin nyo na ng Cancun. Sabi ko, kaya nga, ayun din ang sabi doon sa amin. Kaya lang, yung sticker, may nakasulat pala na Toronto. Sabi ng ticketing, is not supposed to be like that. Dapat daw, doon talaga sa Cancun pipick upin. So, no choice. Kasi wala nga kaming bag. Kailangan namin na, sabi niya, okay, kailangan may isa daw na maiwan para yung apat aalis. So, hindi naman pwede na aalis yung anak ko. Sabi namin, yung luggage kasi 4. Yung anak ko supposed to be walang check-in. Ako lang. Pero ito naman ang mama ng nasa Ottawa. Instead na ang pangalan ko ang may luggage, yung nilagay niya, pangalan ng anak ko. So ngayon, ang kalabasan, 4 sila may luggage, ako yung walang luggage. So ngayon, nung ipinaribok ko sana yung flight namin na pagka-umaga na kami aalis para or hapon kasi umaga nga yun. O inayos na. Tapos inayos ng ticketing, sabi niya walang vacant na 5. Mayroong vacant na panghapon is 4 lang. So no choice kayo. Kailangan may isa ngayong aalis, maiwan yung 4.
So ngayon, tinanong ko yung kasamahan ko, okay, wala tayong choice dahil kung hindi aalis yung isa ngayong umaga, mamayang hapon, hindi tayo makasakay lahat dahil 4 lang yung vacant. So sinabi ko kay Lin, ikaw na munang aalis kasi hindi ko iwanan yung yung mga bata. Sabi niya, no, may luggage ako, kailan mag-pick up doon ng luggage, di ba, yung may-ari. Sabi ko kay Ate Mary Jane, ikaw ate, sabi niya may luggage man ako. Kailan ko doon pick upin. Si Jillian naman may luggage din. Sabi nila, oh, it's okay ate, ikaw na lang aalis kasi yung luggage mo pala is si Nini ang nakapangalan doon. Ang anak ko nga ang nakapangalan doon. So, no choice. Akong aalis, sila ang maiwan. So, bago ako umalis, kausap ko yung ticketing, hindi yun na ibaba. Sabi ko sa kanya, okay, i-book mo na lang ang 4, ako na lang ang aalis. I-book mo for 5 in the afternoon. Sabi niya, okay, so okay na. Kasi pinipaging na ako ng airplane, ako na lang hinihintay. Pero kausap ko yung ticketing. Ganon ang nangyari. So ngayon, sabi niya, okay, i-forward ko na yung confirmation. So, na-forward, yung kay Jillian pa lang, sabi ko, wala pa yung 3, iaalis na talaga. Sabi niya, I forward already. Sabi ko, okay, if something wrong, di gonna call you back. So, tinanong ko pa yung pangalan ng ticketing airlines, ticketing person na yun, nasa Air Canada, ang pangalan daw niya is Pang. So ngayon sabi ko, mamaya pag may something wrong, ang kasama ko or si Dailin na lilipad nga ng 5 p.m. tatawag sa'yo pag hindi pa natanggap yung confirmation ng 3, pero natanggap na yung isa kasi sa mga email nga nila inisend. Actually, sa email ng anak ko. So ngayon, isa lang ang natanggap bago ako umalis. Hanggang dumating na daw ng 11, ako ay nandito na sa Cancun, wala pa silang confirmation na natanggap ng 3. So ang ginawa naman ni Dailin, tinawagan niya ngayon. Sabi ko, tawagan mo na lang ang airline. Sinahanap nga yung sipang na yun, hindi na mahanap. Ngayon, nung tiningnan nila doon, pumunta na naman sila sa counter, nakuha na nila yung luggage namin, wala na naman silang pangalan doon. Yung na-confirm lang doon, isa lang, yung 3, walang pangalan sa airlines. So, nangyari ngayon, nagkagulo na, ganun-ganun. Ngayon, tinawagan, hindi sila maisingit kasi isa lang yung available. So, nangyari na naman, hindi na naman sila makaalis. Nagkagulo na naman doon, marami na naman silang ineksikaso. Habang ako dito sa Cancun, sige, ko rin, inaayos na ganun-ganun, ganyan ang gagawin, ganito ang gagawin. So, hanggang kung ano na nung ginawa doon ni Ate Mary Jane at ni Lynn, hindi sila makaalis ng PM na ganong disim araw kasi isa lang yung available at saka wala silang ticket na 3. So buti naman sa katagal-tagal yung nakausap nila yung manager na daw ng doon ang nag-asikaso sa kanila doon nga sa airport ng Toronto. Mabait daw yung manager at saka yun tumawag na naman, tinulungan sila na aayusin. Kaya ang alis nila ay ngayong araw pa lang sila nakaalis. So natulog pa sila doon sa airport. So ngayon hinihintay ko yung aking 5 kasama or ang anak ko dahil sa wakas nandito na sila. Nakarating sila dahil sa tulong ng manager na yon at saka sa tawag ni Lynn sa airport ni Ate Mary Jane at ni Lynn. So ngayon ang nangyari, umalis na sila pagkaumagahan. Pero the good thing also is binigyan sila ng hotel. At least nakapahinga sila kaysa 2 gabi doon sa airport na walang nangyayari. So ngayon pang second day ko na dito sa Cancun, ako lang yung mag-isa. Ngayon second day na kasi itong video ginawa ko pa kahapon. So kaya ito ngayon, ako ang video na to ay dito nagbabakasyong mag-isa pang second day ko. So ang alis nila bukas ng ngayon sila darating kasi pang second day ko na nga ngayon ito. Ginawa ko pa tong video pag ko ng airport. So hindi ko natapos-tapos. Kaya ngayon tapusin ko gawin. Saka ito nagre-record na lang ganun. Sa wakas, nakarating sila after 2 days. So yung bakasyon namin is not really good. At saka yung kasalanan dito is yung staff ng Air Canada. Guys, remember, huwag ka agad maniwala sa sinasabi ng mga staff ng Air Canada dahil sila mismo ang magpapahamak sa flight nyo. Nagsasalita sila, iba yung ginagawa. Yung nagtatak ng pick-upin sa Toronto, siya mismo ang nagsabi sa amin na sa Cancun na pipick-upin ang luggage. Isi kami naman ang kasalanan doon, hindi namin binasa, pero guys, tiwala nga, nagtitiwala ka nga kasi siya ang nagtatrabaho doon, di ba? Tapos yun ang nangyari. So kaya guys, iwan lang. Ang bakasyon namin supers. Pero ngayon, ayan, tumawag yung
anak ko na nandito na sa wakas, nakarating na sila ng airport, pero hinihintay yung luggage as ngayon is 9 p.m. na, wala pa sila. I know mga gutom sila. So, hinihintay ko silang darating dahil kakain kami ng dinner. I hope na malapit na silang makarating. So guys, yan lang ang masabi ko. Remember, kung ano ang dapat gagawin pag umalis kayo dahil nangyari na to sa amin, lesson na to sa amin. It's a big lesson na huwag magtiwala sa mga workers ng Air Canada. Kasalanan to ng mga workers ng Air Canada, guys. Yun ang sinasabi ko. Hindi namin to kasalanan. Kasalanan ng workers ng Air Canada. Kasi naniniwala ka kaagad sa mga sinasabi nila. Yung nangyari na yun, pag uwi ko, aayusin ko to. Kailangan maraming complain ako sa nangyari sa bakasyon namin na to. But thanks God, nandito na sila. At saka ito, kahit maulan, lesson din. At saka yung pagkakamali niya na paggawa ng ang luggage, supposed to be sa akin, nakapangalan sa anak ko. So, lesson din siya. Kasi may purpose. Dahil kung pangalan kong nilagay doon sa luggage, hindi makaalis yung anak ko na nag-iisa. So kaya ako ang walang luggage, ako ang pwedeng umalis. Kasi pag mag-pick up ka ng luggage doon, iba hahanapin yung may-ari. Kaya guys, yun lang masasabi ko. It's so bad for the Air Canada workers. Guys, ayusin nyo yung trabaho nyo. At saka kung ano yung mga sinasabi nyo, dapat yun ang tama. Hindi